Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Naperwisyo ng baha ang ilang lugar sa bansa dahil sa masamang panahon. Hinahambalos ng rumaragas ang tubig ng ilog sa Tibuli, South Cotabato ang hanging bridge na yan. Sa lakas ng ragasan ng tubig, naputol ang tulay. Ilang puno rin ang tinangay ng ilog. Nagmistula namang dagat ang ilang kalsada sa Tagum City, Davao del Norte dahil sa baha, dahil sa biglaan at malakas na ulan. Pahirapan tuloy ang pagdaan ng mga motorista. Ang ilang sasakyan, tumirik, habang ang iba ay nagpasyang huminto muna sa gilid ng kalsada. Sinalanta naman ng storm surge ang 12 coastal at island barangays sa Concepcion, Iloilo. Ayon sa Concepcion MDRRMO, hinampas at sinira ng malalaking alon ng 30 bahay at mahigit 200 mga bangka. Panakanakang ulan man ang naranasan sa Dawis, Bohol, nagresulta pa rin yon sa pagbaha. Ilang kalsada ang apektado. Abot naman sa 100 pasahero na bibiyahe sana patungong Samar ang stranded sa Matnog, Sorsogon dahil sa maalong dagat. Mahaba rin ang pila ng mga sasakyan sa kahabaan ng Maharlika Highway. Ayon sa Pag-asa, shear line at easterlies ang nagdala ng masamang panahon sa ilang panig ng bansa. 3 weather system ang muling magpapaulan sa bansa ngayon pong araw. Ayon sa Pag-asa, pinakaapektado ng shear line ang ilang bahagi ng Southern Luzon at Eastern Visayas. Hanging amihan naman dito sa Metro Manila at ilan pang panig ng Luzon, habang easterly sa Mindanao at nalalabing bahagi ng Kabisayaan. Sa mga susunod na oras, uulanin ng halos buong Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Higit na maging alerto sa heavy to intense rain sa mga taga Bicol base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito po sa Metro Manila. Samantala, nalusaw na ang binabantayang low pressure area malapit sa Palawan. Ngayong Martes, nakapagtala ang City of Pines, Baguio ng minimum temperature na 15.4 degrees Celsius, habang 23.5 degrees Celsius dito po sa Quezon City. Nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon ngayong umaga ayon sa PHIVOLCS. Nagsimula yan mag-alas 6 ng umaga kanina. Nagdulot ito ng hanggang 350 meters na usok na patungo sa direksyong Timog-Kanluran. Natigil ito mag-alas 9:30 kanina. Samantala, patuloy naman ang rockfall events ng Bulkang Mayon. Mag-aalas 11 kagabi nang magkaroon ito ng incandescent rockfall shed na dulot ng pagtaas ng magma mula sa loob ng bulkan. Sa nakalipas na 24 oras, may naitalang 85 rockfall event ang Mayon. Parehong nasa alert level 2 ang mga Bulkang Mayon at Kanlaon. Ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa permanent danger zone ng dalawang bulkan. Bukas ng gabi, sisimula ng pahalik sa imahe ng Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand sa Maynila. Ang mga paghahanda roon, maging sa ruta ng traslasyon, alamin sa balitang hatid ni Bam Alegre. Nakahanda na steel barriers at mga tolda sa Quirino Grandstand. Bukas, Miyerkules, isasagawa sa hapon ang pabihis sa imahe ng Jesus Nazareno. Alas 7 ng gabi naman magsisimula ang pahalik. May bagong sistema sa pila sa pahalik, lahat ng mga deboto kailangan dumiretso sa Calao Extension. Sarado kasi ang Katigbak Drive. Paraan daw ito para masigurong walang sasalubong sa andas at mas mabilis na makauusad ang prosesyon. Yung ibang deboto, pagbaba ng Katigbak Driveway, hindi daw umaalis. Naghihimpil na ron at sila actually yung sumasalubong sa ating andas. Inihahanda na ng deboto na si Justoni Remigio ang sarili para sa pista. Sabi niya mas maganda ang bagong sistema ng pila. Kailangan po malakas ang katawan natin para pahinga na tayo sa pagbubuhat ng Kailangan lagi tayong kondisyon. Alerto na rin ang mga otoridad para tiyakin ang seguridad sa traslasyon ng Jesus Nazareno sa Biyernes. Ayon sa pulisya, 18,000 na pulis ang ide-deploy, kabilang ang 1,000 intelligence operatives na hindi naka-uniforme at 800 pulis na ihos del Nazareno rin.
Sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno, nasabihan na rin ng mga vendor na hindi sila maaari magtinda simula bukas hanggang mismong traslasyon. Kaya si Elsa Erico maagang nagtinda ng mga replika ng Jesus Nazareno. Marami-rami na rin, kaya lang sa ngayon matumal kasi. Kalendaryo naman ang itinitinda ni Michael Monte na isa ring deboto. Yung ano lang po, sa kalusugan. Kalusugan at sa financial din po. Birthday naman ngayon ng deboto na si Melchor Carullos. Hindi na raw niya kaya makipagsiksikan sa mismong pista. Sapat na raw ang pananampalataya kahit hindi siya makasama sa traslasyon. Birthday ko today kaya Kaya pala pulang-pula ka ngayon. kaya maga ako nagsimba. Mahalaga sa akin yun kasi isa na rin ako sa deboto nitong Nazareno. Simula ng mapadpad ako din sa Manila. So panatag na talaga din yung ano. Walang pasok sa Maynila sa mga paaralan at sa mga government office sa Biyernes. May ipatutupad ding liquor at firecracker ban. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Inararo ng isang dump truck ang ilang bahay sa Siniloan, Laguna. Chris, may casualty ba sa insidente? Rafi, 2 ang patay habang 6 ang sugatan, kabilang na ang driver at pahinante ng dump truck. Tumagilid sa gilid ng kalsada sa barangay Makatad ang truck na ayon sa isang saksi ay mabilis ang takbo bago bumangga sa mga bahay. Pagewang-gewang pa raw ito, kaya kumalat ang mga karga nitong graba. Matapos ang insidente, hinuyog ng mga residente ang driver at pahinante ng dump truck. Hawak na sila ngayon ng pulisya. Kwento ng pahinante, nagsabi ang driver sa kanya na hindi gumagana ang preno habang binabagtas sila ang kalsada. Inihahanda na ang reklamong posibleng isampa laban sa driver. Wala siyang pahayag. Sa Mangalda naman, dito sa Pangasinan, isang lalaki ang nasawi matapos na malunod. Ayon sa investigasyon ng pulisya, nagpiknik at nag-inuman sa may tabing ilog ang nasa 10 magkakaanak at magkakaibigan, kabilang na ang biktimang 17 anyos. Nagkayayaan silang maligo sa ilog hanggang sa madisgrasya ang biktima. Ang 2 pang binatilong sumunod sa kanya sa pagtalon, nakahawak sa balsa kaya nakaligtas. Sinubukan nilang iahon ang biktima pero hindi nila kinaya. Kalaunan na-recover ang bangkay ng biktima. Paalala ng mga otoridad, huwag maligo sa ilog kung nakainom. Huli kam sa Quezon City ang pagtangay ng isang lalaki sa isang nakaparadang tricycle sa barangay Holy Spirit. Balitang hatid ni James Agustin. Nakaparada ang isang tricycle sa Santa Catalina Street sa barangay Holy Spirit, Quezon City nang lapitan ito ng isang lalaki. Iniatras niya ang tricycle at saka itinulak ito. Sa iba pang anggulo ng CCTV, kita na minamaneho na ng lalaki ang tricycle. 1 oras bago ang pagnanakaw, nahagip ng CCTV ang lalaki na naglalakad na tila humahanap ng tiyempo. May hawak pa siyang plastic sa kaliwang kamay. Huling nakita ang lalaki na binabagtas ang Commonwealth Avenue. Ayon sa tricycle driver, nangyari ang krimen sa labas ng bahay ng kanyang kapatid. Lasing na po kasi ako noon diyan ko po pinarada. Pero kadalasan po pinaparada ko din po dyan. Naiwan niyo po ba yung susi? Hindi po. Nasa akin po yung susi noon. Nandiyan po sa bahay. Ang masakla, pinapasada lang niya ang tricycle at naguhulog siya ng boundary sa may-ari nito. Sana ibalik niya lang yung tricycle. Iiwan niya lang kung saan ba niya iwan para matagpuan po namin. Kasi mahalaga po sa amin yun Panghanap buhay po kasi namin yun Nai-report na ang insidente sa Holy Spirit Police Station na nagsasagawa pa ng follow-up operation. Patuloy pa rin ang pag-conduct natin ng backtracking at forward tracking at pagre-review po ng CCTV footage para malaman po kung yung pagkakakilanlan ng salarin. May posibilidad po na dayo itong salarin sapagkat hindi po ito kilala ng mga taga rito. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mainit na balita, matapos bumagal noong Nobyembre, muling bumilis ang inflation o ang bilis ng pagmahal ng mga produkto at serbisyo sa bansa nitong Disyembre. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 1.8% ang inflation rate nitong Disyembre. Pinakamabilis yan mula noong March 2025 kung kailan naitala ang kaparehong inflation rate. Mas mabilis din kaysa sa average inflation para sa buong taong 2025 na 1.7%. Sabi ng PSA, ang pangunahing nag-ambag sa pagbilis ng inflation nitong Disyembre ay ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng bigas.
Nakaambag din sa inflation ang mga presyo ng karning baboy, isda at mga gulay gaya ng sibuyas. Ang inflation nitong Disyembre ay pasok sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 1.2 hanggang 2%. Nakaapektuhan nila riyan ang tumaas na presyo ng pagkain dahil sa epekto ng mga nagdaang bagyo at mas mataas na demand noong holiday season. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev, patuloy na magiging masinop sa paggastos ng gobyerno at magpapatupad ng mga reforma para mapanatiling mababa ang inflation. Naghain ng kontra sa laysay sina Senador Joey Villanueva at dating Senador Bong Revilla kaugnay sa reklamong nakatanggap umano sila ng kickback mula sa ilang flood control projects sa Bulacan. Hindi raw sila nakinabang sa mga questionabling proyekto. Balita natin ni Sandra Aguinaldo. Sa pagpapatuloy ng preliminary investigation sa umanay maanomalyang flood control projects sa Bulacan, nag-file ng kanilang counter-affidavit sa Department of Justice sina Senador Joel Villanueva at dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Ang National Bureau of Investigation naman na siyang nagsampa ng reklamo sangkaterbang dokumento ang dala sa DOJ. Ayon sa Justice Department, ang preliminary investigation ay patungkol sa mga proyekto sa Bulacan na kinasangkutan din ng contractors na Wawaw Builders at Top Notch Catalyst Builders Inc. Sabi na DOJ, idiniklara ang mga proyektong 100% complete pero ang iba ay ghost project naman o kaya ay hindi kompleto. Naharap sina Villanueva at Revilla sa magkahiwalay na reklamo. Si Senator Bong Revilla in these 6 cases, sa respondent na po siya sa isa. Okay, tapos si Senator Joel Villanueva is also a respondent in another case in one of the 6 cases. Doon po sa 6 na yon, the charges are multiple. So we have direct bribery, indirect bribery, corruption of public officers. We have a violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, which is RA 3019. Tapos may violation din po ng the Government Procurement Act, and also a violation of the conduct of bid rigging in the procurement process. Tig-isa po sila, pero hindi lang po sila yung respondent sa mga kaso na yon. So we have multiple respondents, including DPWH officials. Muli na maitinanggi ni Villanueva na nakinabang siya mula sa flood control projects sa Bulacan. Alam na alam niyo yung nangyayari tungkol sa flood control, kinamumuhian natin for so many years. Yung away namin ni Zaldico, tapos doon sa complaint, 1% daw binibigay ni Zaldico sa akin. So, that's ridiculous. Ayon sa kanyang abogado, meron silang 3 testigo kasama na rito ang staff ni Villanueva na kinilala ni dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara bilang peng na inabutan umano niya ng 150 million pesos sa rest house sa Bulacan. Sabi ni Alcantara, para raw ito kay Villanueva bagamat hindi umano alam ng senador na mula ang pera sa flood control. Pero sabi ng kampo ni Villanueva, hindi totoo ang paratang ni Alcantara. Walang binigay. Walang binigay. So, nasa ng pera ko? Nasa kanila siguro. Sa engineers? Saan pa pupunta? Si Revilla naman, hindi nagpaunlak ng interview pero ayon sa kanyang abogado, walang basihan ang akusasyon laban sa kanya. Matatandang idinawit si Revilla sa flood control din na Alcantara at dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ayon kay Bernardo, tumanggap si Revilla ng 25% commission mula sa flood control. Yung mga ganitong complaint na fina-file na walang batayan, para bang final lang, para lang mangharas o mang-abala ng isang individual. So, sa totoo lang, yung mga ganitong complaint, ayon sa batas at sa rules ng evidence, hindi ito dapat paniwalaan. But in the case of Yusek Bernardo, I think we pointed out that he has submitted 5 affidavits. Ang tingin namin, he was trying to really enter the witness protection program. And the only way that he can be admitted is actually point to somebody higher. Kaugnay pa rin sa flood control issue, inilahat ng DOJ na gumugulong na rin ang investigasyon nito sa plunder complaint laban kay dating Representative Zaldico. There's an allegation of conspiracy. Of course, the act of plunder could not have been committed by one individual alone. Of course, necessarily, may makasama siya dyan. Hiningan namin ng reaksyon ng abogado ni Ko pero wala pa itong tugon. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang bagong aspaltong bahagi ng EDSA busway. Ang lane mula Rojas Boulevard hanggang sa Orense sa Makati ang pinasadahan ni Dizon kagabi. Mabilis na tinapos ang rehabilitation works sa nasabing bahagi ng bus carousel alinsunod na rin sa direktiba ng Pangulo. Tiwala si Dizon na maayos ding maipatupad ang rehabilitasyon sa iba pang bahagi ng EDSA. Tuloy-tuloy ang koordinasyon ng ahensya sa MMDA at Department of Transportation. Mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 kinaumagahan ang schedule ng pagsasaayos sa EDSA. 4 na delivery truck ang nasunog sa Pasig. Nakaparada lang daw noon ang mga truck nang may marinig ng pagsabog mula sa isa sa mga ito. Balita hatid ni EJ Gomez. Naglalagablab na apoy ang gumising sa mga residente ng Barangay Rosario sa Pasig City pasado alas 2 ng madaling araw kanina. Nasunog ang magkakatabing delivery truck na nakaparada sa isang parking area sa gilid ng kalsada ng East Bank Road. Kwento ng mga saksi, nagsimula ang apoy sa isang pagsabog sa isa sa mga nakaparadang truck. Pagdungaw namin. Yung sumabog na po, yun na po. Laki na ng apoy. Kaya ginawa ko, tumakbo po ako doon sa may tapat ng mga bahay. Sas doon pa ako sumigaw ng sumigaw. Gising kayo, baka masulog yung bahay niyo. Mag-aalas 3 kanina nang itawag sa mga otoridad ang sunog. Sinubukan pa raw itong apulahin ng ilang truck driver pero hindi nila nakaya ang malaking apoy. Noong unang pagsabog, nagduda na ako kasi napakalakas. Oo, tapos yung pangalawang pagsabog, sumilip ako sa bintana nung inuupahan kong kwarto. Tumakbo na ako rito palabas. Ayun. Ngayon, marami kaming fire extinguisher dyan sa opisina. Kumuha ako ng isa. Ay masyadong malaki na yung sunog. Bone truck na yung sunog, di na kaya. 4 na 6-wheel delivery truck ang nasunog. Naamoy ko na may gas na may halong kuryente. Tsaka sumilip ako, tsaka may pumutok po kasi sa truck. Nakita ko po yung sunog. Pumunta lang po ako sa kabilang guardhouse para makioperate sa kasama ko. Tapos kinuha niya ginising niya yung mga driver para maatras pa yung ibang sasakyan. Inabas lang po. Pagdating po ng truck namin na dispatch, kumalat na po yung apoy doon sa mga katabing nakapark na delivery truck din po. And then yung kantin na nasa harapan ng truck mismo na nasunog, yun na po. Opo, nadami. Pero yun lang po, minimal lang naman po dun sa harapan. Wala namang nasugatan dahil nakalikas sa mga truck driver na nakatira sa barracks ng kumpanya. Naapula ang sunog kaninang 3:12 a.m. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng sunog at ang halaga ng pinsala. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Parehong nasa alert level 2 ang Bulkang Mayon at Bulkang Kanlaon na parehong may volcanic activity sa nakalipas na araw. Para sa iba pang detalye, makakausap natin si PHIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes sir, magandang umaga po sa inyo and thank you for having me here. Opo, ano pong dahilan ng pagbuga ng abo ng Bulkang Kanlaon kanina? Mahigit 3 oras din po yun. Okay, so yung ash emission activity kanina sa Kanlaon ay kadalasang dulot ng pag-init ng volcanic system at paglabas ng gas and ash mula sa bunganga ng bulkan. So, maaari itong mangyari kapag ang mainit na materials coming from the volcano comes into contact with water. Kaya may naibubugang abo. So, dahil active ang bulkan, ang ganitong activity ay inaasahan natin every now and then, lalo na nasa alert level 2 ang Canlaon volcano. Magkakaroon pa po ba ito ng kasunod na pagbuga ng abo? O ano pong indikasyon nito? Yes po, most likely magkakaroon pa po ito ng pagbuga. In fact, last year, the first half of 2025, we recorded at least 30 as emission activity. So, ganitong pagbuga, we expect this kasi pasok pa rin naman ito sa alert level 2 status ng Canlaon volcano. May posibilidad bang itaas po pa ang alert level ng bulkan? Ano pong hinihintay natin bago itaas yung alert level? Okay, so ang pagtaas ng alert level ay base po yan sa overall analysis ng ating mga monitoring parameters. Hindi lahat or hindi lang base sa isang ash emission activity. So for the past 24 hours, isang volcanic earthquake lamang yung naitala natin. So ngayon, itong ash emission activity, as I've mentioned, this is a recurring activity
and consistent pa rin to sa alert level 2 status ng Canlaon Volcano. Umaabot po ba yung ashfall doon sa baba sa may mga kabahayan? Well, ang drift ng hangin kanina is towards the west, pero wala pong na-report sa atin na umabot sa mga communities yung ashfall. At kaugnay naman po sa aktibidad ng Bulkang Mayon, ano po yung incandescent rockfall shed? Iba pa po ba ito sa mga rockfall event na naitatala na rin sa bulkan? Yung incandescent rockfall shed sa Mayon Volcano ay, ibig sabihin nito ay pagguho ng bato mula sa summit o lava dome na mainit pa. Kaya nakikitang nagliliwanag or nag-glow, lalo na kapag na-observe natin ito sa gabi. Iba ito sa ordinary rockfall na dulot lamang ng gravity or structural instability at hindi rin mainit. Pero yung may mga naunang rockfall activity na mainit, kaso hindi lang natin ito nakikita, hindi natin kasi nangyari ito during daytime. So wala pong glow or incandescent na na-observe natin. We observed 85 rockfall events, which is almost double the 44 events from the previous day. So anong indikasyon po kaya nito para sa mga susunod na araw? Ang ibig lang po sabihin nito, this would indicate that rockfall events, pwede itong gamitin natin as an early signal of magmatic activity even before an eruption would take place. Kasi ibig sabihin may umaangat na magma and yung mga bato na nasa taas ng bulkan ay natutulak pababa. And since matarik yung Mayon Volcano, madaling gumulong or madaling madislodge yung mga bato. Okay, abangan po natin itong mga aktibidad na ito ng dalawang bulkan. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat din po. Si PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Patay sa pamamaril ng isang kagawad ng barangay Sawang Calero sa Cebu City. Sara, nahuli ba yung suspect? Rafi, tinutukoy pa ang riding in tandem na suspect sa krimen. Sa kuha ng CCTV pasado alas 4 ng madaling araw nitong Sabado, kitang nagtakbuhan ang ilang nasa lugar dahil daw sa malakas na putok na baril. Kalaunay may dumaan na motorsiklo. Sila ang pinaniniwalaang namaril sa kagawad. Dead on the spot ang 61 anyos na biktima dahil sa tinamong tama ng bala sa ulo. Ayon sa kanyang pamilya, walang kaaway ang lalaki kaya't hindi nila matukoy ang posibleng responsable sa krimen. Iniutos na ng alkalde ng Cebu City na imbestigahan ang insidente. Naniniwala ang pulisya na may kasabwat sa lugar ang riding in tandem. Hulikam ang pagtangay ng rumaragasang ilog sa isang excavator sa Makilala, Cotabato. Sus! Wow! Kaya ba na? Habang nasa loob ang helper nito, biglang tinangay ng malakas na agos ng tubig ang excavator na yan sa Barangay Luna Sur. Nagdire-diretso ang excavator bago unti-unti niyang nakontrol sa gabay ng mga kasamahan niya sa trabaho. Tagumpay na naiahon mula sa ilog ang excavator. Naroon sa lugar ang mga construction worker para sa isang flood control project nang unti-unting tumaas ang tubig sa ilog. Easterlies ang nagpapaulan noon sa Mindanao. Sa ibang balita, mahigit 92 billion pesos ang binito ni Pangulong Bongbong Marcos na items sa ilalim ng unprogrammed appropriations sa 2026 national budget. Sa kabila niyan, kinwestiyon ng ilang mambabatas kung bakit meron pa rin ito sa budget na tinawag ng ilan na shadow pork. Balita hatid ni Ivan Mayrina. Binito ng Pangulo ang 7 items sa ilalim ng unprogrammed appropriations na mahigit 92 billion pesos ang halaga. Kabilang naman sa itinara sa ilalim niyan ang pondo para sa AFP modernization, pondo para sa obligasyon ng gobyerno sa mga foreign assisted project, at pondo para sa risk management. We will not allow the unprogrammed appropriations to be misused or treated as a backdoor for discretionary spending. Its utilization is provided with safeguards and is only available when clearly defined triggers and tests are met and will be released only after careful validation. Kailangan natin ma-meet yung requirements or even triggers. One is when we have excess revenue, that's the time that we can also unlock the unprogrammed appropriations. Approve kay Senador Ping Lacson ang 3 natira sa unprogrammed appropriations.
Pero si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, naniniwalang posible pa rin ang katiwalian hanggat may natitirang unprogrammed appropriations. Tinawag naman niyang shadow pork ni ML Party List Representative Laila de Lima. Ngayon pa lang, balak na yung questionin ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice sa Korte Suprema. Ang aking position, all unprogrammed funds in any form are unconstitutional. We're already drafting the petition. Mahalaga din na matuldukan na ito, na ma-define na talaga ng Korte Suprema kung talaga bang ang ganitong uri ng pagbabudget na walang katapat na source of financing ay labag sa ating konstitusyon. Pero nanindigan sa Senate President Tito Soto na isa ang 2026 budget sa pinakamalinis sa budget na napirmahan. Tinawag naman itong People's Budget ni House Speaker Bogie D. Pinakamalaking bahagi ng budget ay napunta sa sektor ng edukasyon. Kabilang sa 1.345 trillion peso budget ito, ang pag-hire ng mas maraming guro at non-teaching personnel at pagpapatayo ng halos 25,000 na classroom. Pinakamalaking health budget naman sa kasaysayan ng bansa, ang 448 billion pesos para sa taong ito. Pasok na dyan ang 60 billion na pinapasauli ng Korte Suprema. 297 billion pesos naman ang inilaan para sa agrikultura. At kasama na dyan ang pondo para sa farm-to-market roads na dating nasa ilalim ng Department of Public Works and Highways. 270 billion pesos naman ang pondo para sa social services, kabilang ang para sa mga ayuda. Ang ilan sa mga yan tulad ng AIX, MyFIP at TUPAD, nagagamit umano sa vote buying at pamumulitika ayon sa ilang mambabatas ng Makabayan Bloc. Pero sabi ng ehekutibo, naglagay naman ng probisyon na hindi pwedeng makialam o mamagitan ng mga politiko sa pamamahagi ng mga ayuda. Politicians shall be barred from the distribution of any financial aid, and we shall ensure that the support reaches the intended beneficiaries without patronage. Walang bawas, walang kulang. So susundan natin yung guidelines na yan under the General Appropriations Act of 2026. Wala yan dati. So ngayon nandiyan yan. Malaking bagay ang paghihigpit sa paggastos sa gobyerno sa pagbagal ng paglago ng ekonomiya noong nakaraang taon. Ibinaba na ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev ang mga growth targets ng bansa. Pero positibong makakabawi ang ekonomiya sa ikalawang bahagi ng 2026. Inaasahan ding maabot ang target na single-digit poverty rate sa 2028. Kaisa ninyo ako sa pagnanais na masiguro ang bawat pisong buwis ay mapupunta sa tamang proyekto at sa tunay na pangangailangan ng ating taong bayan. Magiging mas masinop, mas maingat, mas responsable kami sa paggastos ng pondo ng bayan. Mahigit 5 trilyong piso ng halos 6.8 trillion peso budget, popondohan ng buwis at iba pang koleksyon o kita ng gobyerno. 1.6 trillion pesos naman ito ang kailangang utangin. Ivan Mayri na nagbabalita para sa GMA Integrated News. Happy Tuesday mga mare at pare, napasenti si Kapuso Drama King Dennis Trillo nang magkaroon siya ng proud dad moment with his son Calix. Kung dati kasi si Dennis ang designated driver ng kanyang anak, ngayong 2026, passenger prince na si Dennis dahil ang anak na niyang si Calix ang nagda-drive. Ayon kay Dennis, ang sarap din pala maging pasahero at hirit niya ang bilis nga talaga ng panahon. Huli kamang pambabato ng LPG tank ng lalaking yan sa may-ari ng isang bahay sa Malasiki, Pangasinan. Hindi nakita sa CCTV ang nangyari nang mahagabulan ng 2 lalaki palabas ng bahay. Ayon sa pulisya, bumunot ng baril ang may-ari ng bahay at nag-warning shot sa lalaking nambato ng LPG tank. Tinamaan ng nambato ng LPG tank, gayon din ang isang binatilyong bystander. Ayon sa pulisya, magkapit-bahay ang 2 lalaki sa CCTV. Kwento ng may-ari ng bahay sa pulisya, nagsimula ang kanilang alitan dahil pinasok umano ng kapitbahay ang kanyang tahanan. Nagkaayos na raw ang magkapitbahay. Pero mahaharap pa rin sila sa reklamo ang nagpaputok ng baril dahil hindi ito lisensyado. Tungkol naman sa mga paghahanda sa pahalik at traslasyon ng Jesus Nazareno, makakausap natin si Police Major Philip Ines, tagapagsalita ng Manila Police District. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali.
Yes, mula po sa Timbulan ng Laya at Diwang Dakila, isang mapagpala at kalmadong araw po. Ganun din po sa mga nanonood sa inyong programa ngayon. Opo, hihingi lang po kami ng update sa mga paghahanda sa seguridad sa pahalik at traslasyon. Kumusta na po? Handang-handa na po ang pamunuan ng Manila Police District dyan at hindi lamang po yun, yung Philippine National Police, kung saan po mahigit kumulang 18,000 PNP personnel po ang ating gagamitin para po sa pagbabantay ng ating traslasyon 2026. Hindi pa po kasama dyan yung ating other government agency na makakatulong natin taon-taon. At ngayon pong January 7, magkakaroon po tayo dyan ng final press briefing sa Quirino Grandstand. At pagdating naman po ng hapon, magkakaroon po tayo dyan ng yung ating pong tinatawag nating send-off ceremony. May mga bagong patakaran po bang ipatutupad ang MPD sa mga lugar na kalimitang dinadagsan ng mga deboto? Meron lang po tayong mga konting adjustment, katulad po yung sa ating schedule na pahalik sa January 7 to 9. Yung pong mga yung pong entrada natin dito po sa may Calao, meron na po tayong nilabas na mga public advisory dyan para po maging gabay ng ating mga kababayan. Yung pupunta po dyan sa Quirino Grandstand para po dito sa ating taunang activity. Ilan po kaya ang inaasang dadalo dito sa Traslasyon 2026 dahil taon-taon tumataas yung bilang ng mga dumadalo? Tama kayo dyan, Sir Rafi. Nung nakaraang taon, nakapagdala tayo ng mahigit 8 milyon nating mga kababayan o yung mga deboto natin na nag-participate dito. At ngayon namang taon, inaasahan natin na ganun din at baka mas dumami pa ngayong taon. Kung may ibang bilin pa po kayo para sa mga deboto na dadalo rito na sa inyo pong pagkakataon? Maraming salamat, Sir Rafi. Yung ating pong bilin sa ating mga kababayan, meron na po tayong ipinost sa ating mga social media account at sa lahat po ng mga tungtungan ginawa po natin. Yung mga public advisory po natin, katulad po doon sa mga sasama po sa traslasyon, nakikiusap po kami. Doon po sa mga bata, yung ating po mga senior citizen, kung maaari po, huwag na po kayong sumama dito sa actual natin na traslasyon. Alam naman po natin talaga na napakaraming tao dyan. Pwede po kayong manood na lang sa live streaming. Meron po tayong ginagawa dyan na taon-taon. Mapapanood nyo rin po ito. At siyempre po, yung ating mga deboto na pupunta po dyan, ang pakiusap po natin. Sumunod lamang po tayo dito po sa mga tagubilin po ng simbahan at ng inyong otoridad. At makakaasap po kayo sa Manila Police District at sa Philippine National Police na nandiyan po tayo para bantayan lang po natin yung kaayusan. Maraming salamat po sa oras na ibinagi nyo sa Balitang Hali. Yan po si Maraming salamat po. Yan po si MPD Spokesperson Police Major Philip Ines. Naghain ng petisyon ng mga kaanak ng mga nawawalang sabungero sa Department of Justice. Nais silang isama ng DOJ ang ilang personalidad sa kaso kaugnay sa pagkawala ng kanilang mga kaanak. Palaisipan daw sa kanila kung bakit hindi kasama sa mga kinasuhan ang ilang pinaniniwalang dawit din sa krimen tulad ng artistang si Gretchen Barreto at retired Police Lieutenant General John Estomo. Sinusubukan pang makuha ng GMA Integrated News ang pahayag nila at ng DOJ. Pero dati nang itinanggi ni Barreto at Estomo ang mga alegasyon laban sa kanila. Batay naman sa DOJ resolution kaugnay sa kaso, espekulasyon lang at walang sapat na ebidensya para masabing sangkot sa krimen si Barreto. Kabilang naman ang negosyanteng si Atong Ang sa mga sinampahan ng kasong kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention kaugnay sa pagkawala ng mga sabungero. Panalo sa kanilang round of 16 matchup sa ASB Classic Women's Doubles si Pinay tennis star Alex Ayala at ang kakapinyang si Iya Jovic. Nakaharap nila sa unang round ng tournament ang tennis veterans na sina Venus Williams at Elina Svitolina. Sa loob ng 2 sets, nagwagi sina Ayala sa score na 7-6 at 6-1. Ngayong araw naman, lalaban sa singles event si Ayala kontra sa pambato ng Croatia. Ito na ang mabibilis na balita. Patay ang isang binatilyo sa sunog na sumiklab sa isang paupaang bahay sa Barangay Malanday sa Valenzuela. Ayon sa tatay ng biktima, naiwang mag-isa sa bahay ang biktima na isang person with disability kasama ang kanyang mga kapatid nang mangyari ang sunog. Wala rin ang nanay ng biktima sa bahay na umalis noong besperas ng bagong taon matapos makatampuhan ng asawa.
Base sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, lumalabas na sa kusina sa ikalawang palapag nagsimula ang sunog. Nasa 4 na ibang pamilyang nadamay sa sunog. Inimbestigahan na ang sanhi ng apoy. 5 ang sugatan matapos magkarambola ang 4 na sasakyan sa Quezon City kahapon. Base sa investigasyon, bumangga ang isang UV Express sa isang delivery truck habang nakahinto ang traffic light sa kanto ng Quezon Avenue at Senator Miriam Defensor Santiago Avenue. Sumalpok naman ang delivery truck sa isang pampasaherong jeep na bumangga rin sa isang kotse. Pahirapan namang pag-rescue sa driver at pasahero ng UV Express na naipit sa sasakyan. Patuloy pa ang investigasyon sa insidente. Hala, Diyos ko, bululakaw! Hala, bululakaw! Pinaniniwala ang bulalakaw ang nagdulot ng maliwanag at nagliliyab na bagay na yan sa Barangay Hawa sa Valencia, Negros Oriental. Nakuna niya ng video ni Rhea May La Chica. Pinuntahan niyo ng mga taga-Valencia Fire Station at Valencia Police pero wala silang nakitang bakas ng apoy o pinagbagsakan ng posibleng bulalakaw. Hinala ng mga bumbero, baka ang nakita ng mga residente ay emergency flare na karaniwang ginagamit ng mga barko para makatawag ng rescue. Inaalam na ng pulisya kung sino ang gumamit ito dahil bawal yung gamitin kung walang tunay na emergency. Bilang paghahanda para sa traslasyon ng Jesus Nazareno, nag-clearing operations ang MMDA sa mga kalsadang daraanan nito. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar? Yes, Rafi, maagang sinuyod na mga tauhan ng MMDA Special Operations Group Strike Force ang mga dadaanan ng traslasyon ni Jesus Nazareno dito sa Maynila. Unang pinasadahan itong kahabaan ng Carlos Palanca Street at Quezon Boulevard pati na ang Arlegui Street. Dito pa lang sa may ay marami ng nato na sasakyan, mapakotse, motorsiklo, pati tok-tok. Wala rin kawala ang mga nakahambalang sa bangketa. Pagdating ng Plaza del Carmen, mas marami pang illegally parked na sasakyan ang naabutan at nahatak. Ayon kay Special Operations Strike Force Head Gabriel Go, importanteng na-clear nila ang mga apektado ng kalsada, pati mga bangkate o pati mga bangketa para matiyak na magiging maayos ang daloy na prosesyon sa araw ng kapistahan ng itim na puong Nazareno. Batid ng MMDA ang posibilidad na magbalikan kalaunan ang mga pinaalis nilang mga illegally parked na sasakyan, pati na mga illegal na pumipwesto sa bangketa. Kaya daw babalik-balikan din nila ang lugar para makasiguro. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang bantay sa Gabal Operations ng MMDA. Rafi? Maraming salamat, Oscar Oida. Ito ang GMA Regional TV News. May mga aktibidad din sa ilang probinsya para sa pagunita sa pista ng Jesus Nazareno. Sa Balanga, Bataan, nagsimula na ang pahalik sa replika ng imahen sa St. Joseph Cathedral sa Balanga, Bataan. May mga pupunta na para mag-alay ng sampagita at dasal bago humaplos sa imahen. Tatagal ang pahalik doon hanggang January 9 na magtatapos sa isang prosesyon. 3 ang sugatan, kabilang ang isang menor de edad matapos magkaroon ng gulo sa Barangay Luz sa Cebu City. Base sa investigasyon, nag-e-ensayo sa gym ng barangay ang mga biktima para sa Sinulog Festival. Inabangan daw sila ng isa pang grupo sa labas at pinagbabato ng mga matitigas na bagay. Depensa ng 5 nanakit na karamihan ay mga menor de edad, kinutsa sila ng mga biktima noong dumating sila sa gym. Hawak ngayon ng pulisya ang isa sa mga nanakit habang itinurn over na sa City Social Welfare and Development ang 4 sa kanila na menor de edad. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang mga biktima. Itinuturing ng suspect at nakataktang sampahan ng reklamo ang 5 lalaking gumamit umano ng iligal na paputok sa Tondo, Maynila na ikinasawi ng isang grade 5 student at ikinasugat ng kanyang kaibigan. Binigyan natin sila ng pagkakataon sana para magbigay linaw pero kinipit-balikat nila, hindi sila tumugon doon sa ating panawagan. Yung paglabag dito sa RA 7183 o yung batas na sumasaklaw dito sa pagbebenta, paggamit at pagdidistribute ng mga illegal na paputok. Kakakibat na rin ito yung kasong reckless imprudence resulting in homicide and serious physical injury. Hinihinala namang illegal ding paputok na atomic bomb ang naminsala sa mga bahay at ari-arian ilang minuto matapos salubungin ng bagong taon.
Sa tondo rin ito nangyari kung saan 2 ang nasugatan. Nandun pa tayo sa process ng pag-iimbestiga. Patuloy namang nagpapagaling sa ospital ang 13 taong gulang na PWD na si Ronron matapos masabugan ng sinindahan niyang napulot na paputok sa Quezon City. Malabo naman po. Makulit na din maski paano. Okay na yung makulit na makita ko. Hindi walang malay. Sumailalim na siya sa 2 major operation at kailangan ng 3 pang operasyon. Hindi na kailangan putulin ng 2 niyang paa ang lubhang napuruhan. Pero mangangailangan pa rin daw sila ng tulong para sa bakal na ilalagay para maisalba ang kanyang binti. Ayon sa Dr. ni Ronron, bagamat hindi kailangan ng dagdag na dugo para sa mga susunod niyang operasyon, kailangan mapalitan ang dugong nagamit sa inisyal na operasyon ng binatilyo. Yung patient ngayong gising naman na siya, intubated pa rin, pero maganda na yung status niya. No, nakakakain na siya, gawa ng paglagay namin ng tubo sa ilong, nagre-respond na yung pasyente. Ayon sa Philippine Red Cross, madalas dumarami ang mga nangangailangan ng dugo tuwing Enero. Bukod sa dami ng mga napuputukan, bumababa rin daw ang bilang ng mga nagdodonate ng dugo pagkatapos ng holiday season. Nananawagan sila sa publiko ng dagdag na donasyon ng dugo. Ayon sa kanilang Secretary General, ang pag-donate ng dugo sa simula ng taon ay isang paraan para gawing aksyon ng malasakit sa kapwa na nagliligtas ng buhay. Base sa datos ng Department of Health, para sa bagong taon, umabot sa 720 ang kaso ng firework-related injury sa bansa. 18% na mas mababa ito kumpara noong isang taon. Pero dumami ang mga biktima ng disgrasya at ilang sakit. Mas marami ako nakitang heart attack at stroke at road crash victims. So, yun ang naging findings natin. Ang statistics namin, there's a 100% increase in the surveillance sites for road crash injuries. Mostly 15 to 24 years old, mga batang lalaki. Mostly two-wheeler and three-wheeler vehicles. Halos 1,400 ang road crash injuries mula December 21 hanggang January 5. 7 sa bawat 10 nasawi sa kanila ay mga rider na walang helmet. Nasa 350 naman ang na-stroke at nag-heart attack nitong holiday season. Ayon naman sa PNP, mayroong 4 na pulis na in-inquest matapos masangkot sa indiscriminate firing noong Disyembre. Nakakulong. Kung nakakulong sila, hindi na sila sesweldo because they are placed automatic leave without pay. Sa kabuuan, 18 ang naitalang kaso ng indiscriminate firing mula December 16 at 15 ang stray bullet incidents. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa gitna ng gabi, umalingaw-ngawang malakas na pagsabog na yan sa ng Lebanon. Airstrike na palayo ng Israel. Muling inumpisahan ng Israeli military ang pag-atake sa mga pinaniniwalaang kuta at military infrastructure ng mga grupong Hezbollah at Hamas sa Lebanon. Nag-issue raw ang Israel ng evacuation order sa 4 na nayon sa eastern at southern part ng Lebanon bago ginawa ang airstrike. Wala pang pahayag ang Lebanon. Tanggal bagot sa paglilinis ang eksena ng isang fur baby sa Hong Kong. Here Comes the Bride, ang atake ng 11-month-old na asong si Tuktuk. Kwento ng kanyang fur parent na si Jomera. Naglilinis siya nang makita si Tuktuk na nagmukhang bride-to-be. Ang kurtina kasi nagmukhang belo sa kasal. Mukhang may mapapa-I-do o I-dog dahil certified looking beautiful in white si Tuktuk. Ang video na yan may 1.3 million views na online. Trending! Mga mare at pare, for the slay, si Kapuso star Katrina Halili na hindi inatrasa ng isang challenge sa kanyang 40th birthday. Sino ba ang hindi nakamiss kay Black Darna? Tila ready na for action scene si Katrina sa pagkasa niya sa outfit transformation na kontrabida role niya sa 2005 Kapuso serye. Ang kanyang birthday photoshoot naghatid ng throwback feels online. Sabi ni Katrina sa caption, pagbigyan na si Black Darna dahil bihira lang daw siyang makalabas at makagala sa Earth. Mainit na balita, nag-issue ang Civil Aviation Authority of the Philippines ng Expanded Flight Safety Advisory kasunod ng mga aktibidad ng ilang bulkan sa bansa. Para matiyak ang kaligtasan ng mga flight, umiira lang notice to airman sa Bulkang Canlaon simula kaninang 9:39 a.m. hanggang 5:55 a.m. ng January 7. 8:16 a.m. ngayong araw hanggang 9 a.m. bukas naman ang umiiral na abiso sa Bulkang Mayon.
May mga umiiral ding notice to airman sa Bulusan at Taal volcanoes. Inabisuhan ng mga piloto na iwasang lumapit sa mga tuktok ng bulkan at i-monitor ang abiso mula sa mga otoridad. Isang pasyalan sa China ang mala fairy tale ang eksena ngayong bagong taon. Bida kasi riyan ang naglalakihang kastilyo at iba't ibang sculptures na gawa sa yelo. Tampok yan sa taon ng pagdiriwang ng Harbin Ice Festival. Engranding fireworks ang sumalubong sa ika-27 taong festival, itinanghal ding pinakamalaking edition. Sa Himpapawid, tanaw ang nagliliwanag ng mga ice sculptures. Ang tema ngayong taon ay Fairy Tale World. Isa sa mga ibinida riyan ang drone show na nagtila kabayo as a symbol ng pagpasok ng Year of the Horse. Ayon sa organizers, 400,000 cubic meters ng yelo at snow ang ginamit para mabuo ang pasyalan. Wow! Ang ganda! Ganda. Ang lamig din siguro dyan. For sure. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.